Samahan niyo ako sa aklat ng 1 Thessalonians, mga kapatid. Chapter 4, verse 3. Sabi dito, "For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication." Verse 4, "That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor." Verse 5, "Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God." Sa Tagalog nga, from verse 3, "Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos." Ang Panginoon na magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. So, sa gabing ito, tayo po ay magtutuloy ng ating paksa, mga kapatid. At ito po ay pang part 6.3. Tama ba, Brother Rodchot? Okay. Tayo po ay nasa part 6.3 ng ating heart series, mga kapatid. So halos yung mga question and answer ng nakaraang Sunday ay hinugot sa heart series natin. Especially sa the spirit of adultery and fornication, mga kapatid. At maraming mga nakapagpaabot sa akin na bagamat wala sila dito sa lugar natin, nung time na nagkaroon tayo ng question and answer, nasa iba't ibang lugar, nasa ibang bansa, nasa Metro Maynila, na umaantabay at sila'y pinagpala, mga kapatid. So alam kong tayo pinagpala ng question and answer natin. Maraming nasagutan ng mga katanungan. At ang ganda, at sana ay magtuloy-tuloy ito. At naiisip ko nga ang sunod na question and answer natin ay gaganapin natin sa buwan ng November bago yung December. So every 3 months kasi yan eh. So September na ngayon, September 3, then September, October, then November, katapusan ng November, ikatlong question and answer na natin. So may mga hindi nakadalo ngayon. Si Brother Jeff nagpaabot sa akin ng mensahe. Hindi pa rin sila makakadalo ng gawain. Nakantabay sila sa live streaming natin. Si Brother Alex, kausap ko kahapon, nagpaalam din muna. At isama natin sila sa panalangin. At meron din naman na nasa iba't ibang lugar na nakaantabay sa atin, mga kapatid. Parang nag-e-echo, Brother Chot. Nag-e-echo yung sound natin. Parang pwede pang pa-adjust. Wala si Brother Edison? Nasa baba o di na? Andito si Brother Edison? Wala. Wala. Nasa baba. Siya yung nakasign sa baba. O baba lang. Okay. So tayo po ay magtutuloy na sa ating paksa, mga kapatid. At iniisip ko nga sanang matapos na to. Pero hindi rin tayo magmamadali. Mangyari pa rin kung ano pong kalooban ng Panginoon. So part 4 na tayo ng part 6 natin. Tinapos na natin yung una. Yung part 1 ay yung definition ng adultery and fornication. Then yung pangalawa natin, yung part 2 natin dito ay yung the act of the adultery and fornication. At tinignan natin yung dalawang bahagi, yung physical act at spiritual act. At yung part 3 natin ay yung number 2 ay physical act at yung number 3 ay the spiritual act. At ngayon sa part 4 natin,
the manifestation of the spirit of adultery and fornication. So yung binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, ito ay general na paalala sa atin mga kapatid na ang Diyos ay merong kalooban sa atin, meron siyang gusto at ang gusto ng Panginoon sa atin, yung layunin niya ay tayo ay maging mga banal mga kapatid. At ang kabaliktaran ng kabanalan ay ang pagiging immoral, ang pagiging marumi. So kung ang mga anak ng Diyos ay nagpapakabanal, patungo tayo sa realidad ng kabanalan na itinalaga ng Panginoon sa atin, then ang mundo naman ay nasa tinatawag na immorality, mga mahal kong kapatid. At sabi ni Pablo, tayo ay magsiilag sa pakikiapid, abstain from fornication, sa verse 3. So isang paraan na yan. Sabi ko nga, talagang merong hindi natin to kayang harapin, mga kapatid. Kung wala ang biyaya at tulong ng ating Panginoon. At ang verse 4, another way, paano natin to haharapin? Sabi dito, makaalam. Sa Tagalog, makaalam na maging mapagpigil. So, ang kalaban kasi natin dito ay laman, mga kapatid. Yung pita ng laman. Yung kahalayan nito, yung nature na nandito sa atin, yung desire. At isang paraan niyan na dapat malaman natin, magkaroon tayo ng kabatiran o kapahayagan, paano natin mapipigilan ang spiritong ito na inaatake tayo. So, paano i-echo yung microphone natin, Brother Edison? So, yung boses ko, nililimitahan ko pa, hindi pa ako kaya baka pag linakasan ko, lalong umiko yan. So, adjust natin. So, sabi sa verse 4, nang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan. Sa kanyang sariling katawan, hindi sa katawan ng iba, kundi sa kanyang sariling katawan, sa pagpapakabanal at kapurihan. Hindi sa pita ng kahalayan. So general. Pag sinabing kahalayan, yan, iba't ibang manifestation na yan, mga kapatid. Pag sinabing lust of concupiscence or pita ng kahalayan, yan ay part ng manifestation. At sabi pa dito, nagaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. So ang part 4 natin ay manifestation. At isa-isahin natin. So sana ay open-minded ang lahat. Nagkaroon na rin naman tayo ng question and answer nung nakaraan, mga kapatid. Isama niyo ako sa panalangin, yung ating pagtatalakay sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga puso, at naway tulungan tayo ng Panginoon. Ito ay awareness para sa lahat, sa mga matanda na, mga magulang, mga mag-asawa, sa mga kabataan, at kahit sa mga paslit natin. Meron ng mga videos sa cellphone. May mga social medias, may Facebook, may YouTube, may TikTok, at hindi maiwasan na sa pagbo-browse nila, may mga nakikita sila diyan. Nakakakita na yan ng hugging, kissing, di ba? Mga manifestation ng espiritong ito. Kakabrowse nila, kahit sa school, yung mga kwentuhan ng mga bata, grade 1 pa lang, grade 2, naririnig na nila ang mga mahalay na salita. Nakaka-agree ba kayo dyan? Ha? Yeah. Ako naririnig ko yan sa daanan, sa labas, mga mahal kong kapatid. Sa mga napapanood nilang mga teleserye, yung mga batang nakasubaybay, kinder pa lang, grade 1 pa lang, napapanood nila kay Cardo. Diba? Kilala na nila si Ivana Alawi, yung mga artistang nagagandahan na may mga halikan, may yakapan. So mas maganda na maintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa bagay na ito. Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon na maintindihan natin ang bagay na ito, mga mahal kong kapatid. Malaman natin ang
ang hayag na gawa ng Espiritong ito para maiwasan na natin kung tayo man ay ah, nakagawa ng ilan sa mga bagay na ito at kung may ilan pang mga gumagawa nito o ginawa sa mga panahong nagdaan na out of understanding. We have done this in innocence, mga mahal kong kapatid. So, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Okay, part 4. Manifestation of the adultery and fornication. Unahin natin ang manifestation ng adultery. So, mas inayos ko. Nung nakaraan, general, 12 lahat. Pero habang ako ay may panahon para mag-aral, para may ayos ito, so mas binabuti kong paghiwalayin yung manifestation ng adultery at fornication sapagkat ito ay magkaiba. Ulitin ko, yung adultery ay kasalanan na merong tipan, mga mahal kong kapatid, merong tipan na sinisira. At ang fornication ay mas malawak na kahit sa anong antas ng karumihan ay nagagawa ito. So, unahin natin ang manifestation ng adultery. Number 1. Siyempre pa, pag ginawa ito ng isang tao na meron ng asawa, sino man sa kanila, babae man o lalaki, ang nariyan ay ang tinatawag na unfaithfulness in marriage. Kawalan ng katapatan o pagtatapat sa tipan ng kasalan at ng pag-aasawa. At ano meron sa pagiging unfaithful, mga mahal kong kapatid? Sa isang asawa, sa kanyang asawa. Di ba? It's either ito man ay physical or adultery or fornication in the heart. Kapag ang isang tao, ang isa sa mag-asawa, sino man sa kanila ay magsinungaling na at hindi na magsabi ng totoo. So yan ay manifestation na po ng kasong ito. At ang isang spirito na sumasaklaw din dyan ay ang spirito ng pagsisinungaling, mga kapatid. Sa siguro naman walang gumagawa niyan. Diba? Sa atin, kung meron man sa mga panahong nagdaan, patawarin nawa ng Panginoon ang bawat isa. Number 2, lustful desire towards others' spouse. So, siyempre pa, pag nagsimula ka ng magsinungaling sa asawa mo, may dahilan yan. Pwedeng meron ka ng nakikitang iba, meron ka ng pinapantasyang iba, meron ka ng ginugustong iba. Kaya meron na yung damdamin na sumisibol sa puso mo. Kaya ang nariyan ay lustful desires towards other spouse. Ibig sabihin, meron kang damdamin na pagkagusto, pagnanasa na hindi sa asawa mo. So sa mga young people, hindi pa kayo magkakasala ng adultery in physical. Pero sa spiritual, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon sa Matthew, sino mang tumingin sa isang babae na may taglay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya. At nilinaw din ito ng ating propeta, mga kapatid, na kahit walang kamalay-malay yung babae, kahit gaano pa siya kabuti, kabait, ka-faithful, kapag merong nagnasa sa kanya, siya ay guilty sa kasalanang ito. So, anumang damdamin o desire na merong pagnanasa sa iba, ito ay hayag na gawa ng espiritong ito ng adultery. Number 3, nagpasimula sa lustful desire. So, ang pwedeng sumunod niyan ay ang tinatawag na flirtation. Ang number 3 ay flirtation, mga kapatid. So, ano bang ibig sabihin ng flirtation? Dati, sinisekreto mo lang yung damdamin mo. Yung pagkagusto mo, yung pagnanasa mo sa isang tao, sekreto mo lang. Pero hindi mo sinasabi sa asawa mo, kaya nagkakasala ka ng hayag na gawa ng adultery, na unfaithfulness.
lumago ng lumago yung desire na yan. Then ang pangatlo ay hindi mo na napigilang i-chat siya, i-text siya, kausapin siya, at magpakita ng motibo. Pwede ka nang magpagwapo, pwede ka nang magpaganda pag nakikita mo siya. Nasusundan po ba? By gesture, di ba? By talking. So, diyan nagsisimula. Kaya ang number 3 ay flirtation. Mga young people, di kayo ligtas dito. Pag pinag-usapan ng spiritual adultery or adultery in the heart. Hindi man nagkakasala ng physical, pero ang mahilig sa yung mga young people natin ay natututo. Nakikipag-I love youhan na. Di ba? Meron ng mga kausap, umaabot ng gabi, ng hating gabi, ng madaling araw. That's flirtation, pakikipag-usap, pakikipag-communicate sa hindi ni asawa, pakikipag-usap sa asawa ng iba. Di ba? Na taglay pag sinabing flirtation, may taglay na pagpapakita ng pagnanasa, ng pagkagusto sa isang tao. Then, ang panglima, papasok na diyan ang tinatawag na betrayal. Pag sinabing betrayal, mga mahal kong kapatid, kalimbawa nakipag-usap na ang isang lalaki sa isang babae. Magpapasimula na yun na magkwento sa babae na, alam mo, walang kwenta yung asawa ko, sa totoo lang. Sana hindi na lang siya yung naging asawa ko. Sana ikaw na lang yung nakilala ko noon. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Di ba? Betrayal, mga mahal kong kapatid. Ipinagkakanulo mo na yung asawa mo, sinisiraan mo na yung asawa mo para lang mawin mo yung asawa ng iba. Para makuha mo yung trust ng asawa ng iba, sisiraan mo yung sarili mong asawa. Ipapahayag mo yung kanyang mga kahinaan, sasabihin mo yung mga pagkukulang niya, at kahit nga hindi totoo, gagawa ka ng mga kwentong hindi maganda para lang makuha mo yung tiwala ng taong kausap mo. Nasusundan. So ang panglima ay betrayal, mga mahal kong kapatid. Hindi natin, number 4, sorry, number 4 is betrayal. Then number 5, para hindi tayo magtagal. Ang kasunod niyan ay MU, emotional affairs. Kaya yung MU, bawal yan, mga kapatid. ang sabi ni Pastor dyan, mu. Hindi yan MU, mu. At yan ay gawain sa dilim. Mutual understanding, hindi naman sila mag-asawa, pero nagkakaintindihan. Habang sinisiraan yung asawa, sasabihin ng kausap, naiintindihan kita. Diba? Tapos yung babae, sinisiraan na rin yung asawa niya. Nagkakaintindihan na sila. At itong tinatawag na mutual relationship or emotional affairs, mga mahal kong kapatid, ang lakas na ng damdamin yan. Parang kayo na hindi pa. Kaya nga isa pang sinasabi diyan ng MUI, malabong usapan. Di ba? Nag-I love you na, nagpapahayagan na, may mga sinasabi ng kung ano-ano, namimiss na yung isa't isa. Pero hindi naman talaga sila. Okay, number 6. Habang tumatagal, pwedeng mangyari ito sa kausap mo o kaya sa iba. In general na ito. Not only to the one na kausap mo o ginugusto mo, kundi pwede itong mangyari sa kahit kanino. Ang number 6 ay obsession. At mas matindi na po ang obsession, mga mahal kong kapatid. Ano meron sa obsession? Gagawin mo na ang lahat. Makuha mo lang yung gusto mo nang makuha. Sino po ang nakakaalam ng salitang obsession? Itaas ang kamay. Thank you. Buti naman at maraming nakakaalam. Sa pag-intoy, di nagtaas ng kamay.
Innocent si Pay Intoy. Yung mga matanda natin. Sir Hina, alam mo ba yung salitang obsession? Okay. So, matinding damdamin na yan, mga kapatid. Obsess. Hindi ka papayag na hindi mo makukuha yung ginugusto mo. Pwede kang pumatay. Yeah. Pwede kang gumawa ng mga bagay na beyond sa hindi dapat. Halos araw at gabi na iniisip mo yung tao at gusto mong gawin ng isang bagay sa kanya at gagawin mo ang lahat para lang makuha. At isa sa gumawa nito ay si Haring David. 'Di ba? Si Haring David, mga mahal kong kapatid, nagkaroon siya ng matinding obsession kay Bathsheba. Kaya ginawa niya ang lahat. Nakita niyo yung paano ginawa ni David? Makuha lamang si Bathsheba. At dami niyang ginawang flat. Gusto niyang dayain si Uriah, mga mahal kong kapatid. Nagmagandang loob siya. Pinakitunguhan niya ng mabuti si Uriah, kunwari. Pero ang nasa likod noon ay gusto niyang kunin ang asawa ni Uriah. So that's number 6, obsession. The number 7, so ipasok natin tong number 7, bagamat hindi na related sa parang pinagdudugsong-dugsong ko. Number 7 is birth control and family planning. Siyempre pa, para hindi magkaanak, gagawin yung mga method na ito para lang maitago yung bagay na ginagawa. Lalong-lalo sa hindi niya asawa. Pero kahit sarili mo pong asawa, mga kapatid, kahit sariling asawa natin, nabasa na natin yung sinabi ng propeta, hindi man tayo nagkakasala ng pisikal na pangangalunya, pero sa spiritual, dahil andun yung pita ng kahalayan, ginagawa yung isang bagay na hindi para sa layunin ng Diyos, na kung saan ang layunin na yun ay para magkaroon ng supling, ng bunga, ng anak, at ginagawa na lamang for pleasure. So, danger yan, mga kapatid. So, pwedeng gawin yan sa asawa mismo, at kadalasan ginagawa sa iba, sa hindi niya asawa. Pag sinabing birth control, pinipigilan yung isang bagay na merong mangyari na magkaroon ng bunga sapagkat magkakaroon ng tinatawag na ebidensya. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Pero mapalabas man sa kasal o sa asawa mo mismo na kasal, hindi po maaari dapat hanggat maaari according to the prophet. The number 8, ang kasunod niyan ay annulment na. Gusto mo na talagang iwalayan yung asawa mong sinaraan, masyado ka nang nahumaling doon sa asawa ng iba, dahil sa Pilipinas ay walang divorce, ang meron lamang ay annulment, maghihintay ka ng ilang panahon at gagasto ka ng napakamahal, pero sisikapin mong magkaroon ng legal na paghihiwalay para lang magawa mo na yung gusto mo. So ang annulment ay hayag na gawa ng spirito ng pangangalunya. Kaya mo hiniwalayan yung asawa mo sapagkat gusto mong magkaroon ng iba. Okay, same lang yan sa number 9 natin. Divorce. So ang divorce ay wala pa sa Pilipinas pero mas matindi ang divorce. Sa ibang bansa, lalo sa Amerika, sa bansang pinagmula ng ating propeta, noon pa man, ay legal na ang diborsyo, kaya nga ipinangaral niya ito, mga mahal kong kapatid. Bakit nakikipag-divorce ang isang tao? Para magkaroon ng ikalawang asawa, pangalawang asawa, pangatlong asawa. So isa yan sa napakalaking hayag na gawa ng espiritong ito. At number 10, spiritual adultery. Ano meron dito? Loving the world more than God. So guilty na tayo lahat dito, mga kapatid. Ito yung nasa James 4:4. Basahin natin. Ito rin yung tinatawag na idolatry. Sa James chapter 4, verse 4, kayong mga mangangalunya,
Hindi ba ninyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig, sino mang umibig sa sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya ang number 10 natin, kapag umibig tayo, higit sa Diyos, lalong-lalo na kung ito'y mga bagay ng sanglibutan, ito'y hayag na gawa ng Espiritu ng pangangalon niya, mga mahal kong kapatid. So hindi lamang ito pagkagusto na sa isang babae o pagkagusto sa isang lalaki. Ito ay obsession na para sa lahat ng bagay. Kung mas mahal mo ang mga bagay-bagay sa lupa, higit sa Diyos, papasok ka sa tinatawag na idolatry at spiritual adultery. So malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Malinaw po ba? Okay. Tungo tayo sa manifestation ng fornication para sa mga wala pang asawa o kahit sa may asawa na. In general, meron din akong 10 inilista. 12 inilista. Okay, 10 sa spiritual sa tinatawag na manifestation of fornication. Number 1, premarital sex. So ano pong ibig sabihin ng premarital sex, mga mahal kong kapatid? Engaging sexual relationship before marriage. Bawal yan. Ibig sabihin, hindi pa kasal, binata't dalaga, magkasintahan pa lang, ginagawa na yung gawain ng mag-asawa, that is the manifestation of fornication. Number 1 yan. Pag sinabing premarital, hindi pa kayo kasal. Kaya nga pre-marital. So mga young people, napakinggan nyo po ba? At sa mga may asawa na. Yeah, that's one of the manifestation of fornication. Premarital sex. Number 2, pababawin natin, dating and kissing. So ito, magugulat kayo, di ba? Kissing pa lang, marumi naman talaga yan eh. At dahil nabanggit ko ito dati pa, so gusto kong magbigay ng quotes dito, Sir Marian. Kasi nabanggit ko na sabi ng propeta. Magbasa tayo ng quote, 2 quote regarding sa kissing. Bakit bawal ito? Hindi dapat ito gawin ng magkasintahan habang hindi pa sila kasal. Bawal ang tinatawag na kissing, mga kapatid. Sa paragraph 50, 1964, sabi ng prophet, it's almost a public adultery today right before you. I went to a certain place the other night to get something to eat, and the little boys and girls up there hugging and kissing like I don't know what. Isang gabi, pumunta si Brother Branham sa isang lugar para bumili ng makakain, pero ang nakita niya ay mga young people, mga teenager na nagdi-date. Dating. And what they are doing? Hugging and kissing. Kanina lang, Brother Billy, di ba? Doon sa Vista Mall. Tiningnan ko talaga yung lalaki. Gusto ko sanang sabihan na, oy, mali yung ginagawa mo, naka-uniforme pa sila. Diba? Try to imagine, anak nyo yung gagawan yan. Kaya anak nyo yung gagawa niyan balang araw. Siguro mga high school pa lang yon, naka-uniform ng high school. Yung babae, di ba nakakaawa sa magulang? At yan yung panahon natin, mga mahal kong kapatid. Daanan ng mga tao, andun sila parang ganito sa kinikwento ng propeta. Wala na silang pakialam. In public, they're doing yung ganitong mga bagay. Sabi dito, sa pagpapatuloy, and do you know, my little sister, biglang pumunta si Brother Branham sa mga kababaihan. That's potentially an adultery. When a man kisses you, he has potentially committed adultery with you. You should never let him kiss you until you are married. Young people, diba, brothers? Okay, ulitin natin to. You should never let him kiss you until you are married. For the glands, both male and female glands is in the lips. Do you understand? And when male and female glands come together,
let it be where it may be, you have potentially committed adultery, and you should not let a boy kiss you until that veil, yung veil is raised on your face, and you're his wife. Don't do that. It's committing adultery. It's mixing male and female glands. So dito, fornication yung tinatalakay natin, pero dinala na ni Brother Branham sa adultery, yung kissing, mga kapatid. Pero in general, so kahit sa mga young people pa na hindi mag-asawa, that's fornication and spiritual adultery. Sa pagpapatuloy, sabi dito, don't do that. It's committing adultery. It's mixing male and female glands. Why don't a man kiss a man or woman kiss a woman in the lips? Because it don't cross the glands. Children is born by crossing glands. So it's almost a public adultery again, everywhere. Look on the screens and everything you see, a slavering and carrying on. No wonder immorality is on the incline. How can they do it? Inspiring themselves all up by kissing those women in the mouth, knowing that's adultery. God won't forgive it unless you repent. So, hindi daw patatawarin ng Diyos yung mga nakipaghalikan. You are guilty. Ang magiging kalayaan mo lang, patatawarin ka ng Panginoon kung pagsisisihan mo ito. Another quote, Sister Mary Ann, no man should ever kiss a woman till he is married to her. Yeah, no man should ever kiss a woman till he is married to her. 117, talong na lang tayo sa number 117. But look at it today, all these movies and things in one big conglomeration of kissing and hugging. So ito'y nakikita, ito'y kinikwento kanina, na ito na yung nakikita ng mga kabataan natin, ng mga kids natin. And absolutely almost public adultery everywhere. And the people so blind, they don't see it, right? Everything is in a Sodom condition. Sodomite everywhere, as the Bible said. So, yan po ang sinasabi ng propeta, mga kapatid. Number 3, para makadami tayo. Number 3, manifestation ng fornication, homosexual acts. Pag sinabi pong homosexual, ito na yung mga tumboy at bakla. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. So ayaw ng Diyos. Kaya nabanggit yung sodomite, mga kapatid. Isa sa naging kalakaran nung unang panahon sa Sodom at Gomora ay ang tinatawag na homosexual. Hindi pwedeng maghalikan ang babae sa kapwa babae. Hindi pwedeng maghalikan ang lalaki kapwa sa lalaki. Romans 1, 26, 27, basahin natin. May nilagay akong verse. Sabi dito, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. So yan, mga naging tumboy. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwanan ng katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagdingas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. So, usong-uso yan sa ating panahon, homosexual. At yan ay isang lantad na gawa ng spiritong ito, mga kapatid. Number 4, prostitution. Ibig sabihin ng prostitution, mga kapatid, ibinibinta yung sarili. Pwedeng pera, o sa panahon natin, kahit hindi pera, benepisyo. Bibigyan ka ng trabaho, bibigyan ka ng cellphone, di ba? Merong pabor na ipapagawa sa'yo, tinulungan ka lang na mag-exam at naka-perfect ka ng 100. Ang kapalit nun, prostitution. At talamak yan sa ating panahon, mga kapatid. So siguro naman, alam nyo ito. Pag sinabing prostitution, ibinibigay ang sarili, ang katawan, both lalaki man o babae, ibinibigay
ang kanilang sarili na mayroong kapalit na halaga. Gawain ng mag-asawa na ginagawa ng hindi ayon sa tipan ng Diyos, na hindi nga sila magkasintahan, na dapat nga kahit ang magkasintahan ay hindi yan ginagawa, pero ginagawa nila ito sapagkat because of money and benefits. Number 5, pornography. Pornography consumption. Pag sinabing pornography consumption, mga kapatid, you are feeding your soul, you're feeding your eyes, your senses, ng mga bagay na nakikita mo sa screen. O kahit nga sa mga babasahin, dati mga babasahin. Sa panahon natin, napakadelikado na, mga kapatid. Ang mga bata may hawak ng cellphone, tablet. Yan, nakakatakot na sa panahon natin. Nung panahon namin, nung kami ay high school at college, takot pa kami. Yeah. Nakakatakot. Pero ngayon, my goodness. Lantaran na, mga mahal kong kapatid. Yung mga palabas sa mga video, parang naging normal na lang yung gawaing ito. Kaya naman yung kaisipan ng mga tao, yung iba naging addiction ito. At may mga kapatid na nagpahayag na sila ay dating addict ng pornography. Isa sa nag-public post mismo sa Facebook, si Brother Jethro, kung kilala niyo. Brother Jethro, yung anak ni Brother Jesma, Pastor Jess. Anong apelyido nila? Carulio, yeah. Pwede niyong hanapin yung post niya sa Facebook niya. Sabi niya, dati akong addict ng pornography. Yeah, nakatutok kasi siya sa laptop, sa computer, dahil yun ang kanyang trabaho. At hindi maiwasan na kapag merong nakitang picture sa Facebook, sa Twitter, kahit saan, or videos, yung isipan ay makukurap, then magdidig na. So pornography is manifestation of fornication, mga kapatid. Pinapanood mo at tinitingnan yung mga bagay na marumi na merong lustful thinking or lustful desire. Number 6 is masturbation. Masturbation is manifestation ng fornication, spirito ng fornication. Mapababae man o mapalalaki, mga kapatid, ito ay karimari-marim. Ito ay kakilakilabot sa paningin ng Diyos. Ito ay napakaruming pangitain. So kapag ang isang tao ay nakurap ng pornography, ng mga lustful images or videos na nakikita niya, hindi may iwasan na dayain ng spiritong ito ang isang tao at gawin ang isang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. At nang gawin ito ni Onan, pinatay ng Diyos si Onan, mga kapatid. So hindi ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Then number 7, ito, sa iba, marahil inosente kayo sa bagay na ito, yung naririnig ito. Casual hookups or tinatawag na one-night stand. Ang ibig sabihin niyan, mga mahal kong kapatid, ginagawa ang gawain ng mag-asawa na unang kita pa lang. Isang beses lang sila nagkita. May ginawa sila, walang commitment, walang benepisyo, ginawa lang nila ng gusto nilang gawin. Then pagkatapos kinabukasan, hindi na nila kilala ang isa't isa. O kaya man kilala pa rin nila pero wala na silang ugnayan. At maririnig nyo yan sa mga movies, mga kapatid, kung nanonood kayo, maririnig nyo ang mga terminong yan. Sa mga artista, maririnig nyo yan. Pag sinabing casual hookup, may imimit ka, na-meet mo, may ginawa kayo, then no commitment. Walang anuman, basta gusto lang gawin. So yan ay hayag na gawa ng fornication. Number 8, bestiality. Number 8 is bestiality. Leviticus 18:23. Pakibilis, yeah. At huwag kang sisiping
sa anumang hayop na magpapakadumi diyan. Ni ang babae ay huwag lalagay sa harap ng hayop upang pasiping kahalay-halay nga. Pero sa Europe, mga kapatid, nababalita yan eh. Yeah, ganun na po karumi ang panahon natin, pero sa panahon pa ng lumang tipan, ipinahayag na yan ng Panginoon. So, merong kaso na yan. Ang tawag niyan ay bestiality. Number 9. Number 9 is seduction. So, sino nakakaalam ng seduction? Pag sinabing seduction, ito yung, ano bang Tagalog ng seduction? Seduction, nang aakit ka. So, mga babae, nagpapaganda, kapag may nakitang gwapo, yung buhok, sasadyaing, ilipat sa kabila. O kaya naman, ibaba ng konti. Yung kaniyang damit. Nagsusuot ng mga pitid, ng mga maikli. So, tapos kung meron ka pang behavior, effort na gagawin para maakit mong isang tao, so that's fornication, mga kapatid. At kung talagang ginugusto mo yung isang tao, dadayain mo siya. Isisidyos mo siya para magkaroon kayo ng relationship para magawa ang isang bagay dapat hindi nyo gawin. At number 10, ito, krimen ito sa atin. Rape. Pag sinabing rape, force. Di ba? Hindi gusto ng babae na gawin sa kanya, hindi gusto ng lalaki. Noong nakaralang may nabalita. Dalawang artistang lalaki, di ba? Balitaan nyo ba? Nabalita ito sa 24 oras. Ang nang-rape sa kanila ay dalawang baklang direktor. Di ba? Ni-rape yung dalawang young people na artistang lalaki, ang nang-rape sa kanila ay mga bakla. Yeah. So, rape. Yan ay isang kaso ng fornication na kaya nga mga babae, mag-ingat kayo sa daanan. Kaya nga si Chichi, lagi kong pinag-iingat yan. Mag-ingat kapag may mga nakikita akong post sa Facebook, sinisend ko kay Chichi para maging aware siya. Ang dami pating adik sa panahon natin, sa daanan, ingat kayo. Pag nakursunadahan kayo at hindi napigilan yung damdamin, kung yan ay obsessed sa inyo, di ba? Pag hindi yan nakapag-control, dadaanin sa dahas. Kaya ang rape ay forced sexual intercourse. At yan ay kumbaga isa na sa pinaka karumaldumal na hayag na gawa ng espiritong ito. So lahat ng ito, yung 10 sa adultery at yung 10 sa fornication, mga mahal kong kapatid, lahat yan ay kahalayan. Lust of concupiscence. Pita. Sa alinman diyan, tayo man yung gumagawa o tayo yung ginagawan. Tayo man ang nagnanasa o tayo ang pinagnanasaan. Tayo man ang obsessed o tayo ang ginagawang obsession ng iba. Lahat ng yan ay kasalanan. Kaya napakahalaga ng pag-iingat. Napakahalaga ng pagpipigil. Ang espiritong ito ay napakatindi, mga mahal kong kapatid. At sino mang makapasok o makulong sa kasong ito, narito ang pwede niyang sabihin natin maranasan. Part 5 tayo. The seriousness of these sins. Gaano ba ito kabigat? Yung nabanggit kong 10 sa adultery, yung nabanggit kong 10 sa fornication, gaano ba ito kabigat, mga mahal kong kapatid? Number 1, it is against God. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5, yung binasa natin. It is not the will of God. Yung 10 sa adultery, yung 10 sa fornication, that is not the will of God para sa mga believers. Malinaw po ba? Sapagkat ang will ng Diyos sa atin ay kabanalan at kalinisan, mga kapatid. Kailangan nating mag-ingat, magpigil, magbantay, manalangin. Hingin lagi ang proteksyon sa Diyos sa tayo kanyang ingatan. Number 2, it is against the body, against you himself. At sino mang sumira sa katawan na
inanyuan ng Diyos ay magiging kaaway ng Diyos. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. It is against the body. At kanino bang bading ito, mga mahal kong kapatid? Sino bang nagmamay-ari sa atin? Please, pakibilisan, Sir Marian. 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangas sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. 19. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Nung nakaraang pagtatalakay natin, binasa natin yung 1 Corinthians chapter 7, ang katawan ng lalaki ay pag-aari ng babae. Ang katawan ng babae ay pag-aari ng lalaki. Pero ang katawan nating lahat ay pag-aari ng Diyos. Dapat para ito sa Kanya. For glory and honor, mga mahal kong kapatid. Kaya sino mang nandoon 10 sa adultery, andon 10 ng fornication, ang kinakalaban natin ay ang Diyos at ang Kanyang obra. Mga mahal kong kapatid, the image. And we are the image of God. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ito yung Kanyang kalooban, mga kapatid. Hindi yung inisa-isa natin na 10 sa fornication. Sana nailista niyo. Lalong-lalo sa mga young people natin, you are prone to this. And kahit tayo na mga adult na, mga kapatid. Number 3, it is against marriage covenant. Against the covenant of God. Hebrews 13:4, binasa natin ito nung nakarang Wednesday. Basahin ulit natin. Hindi lang ito paglaban na o sa iyong sarili, kundi kapag meron ka ng asawa, meron ka ng tipan, so hindi na lang ikaw, sino man sa inyo. Sabi diyan, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Number 4, it is against the law. Republic Act of the Philippines. Yeah. Pwede kang makasuhan. Pag nang-agaw ka ng asawa ng iba, nang rape ka, obsessed ka, may ginawa kang masama, nakahalayan, nilalabag mo ang batas ng Republika ng Pilipinas. You are against the law of the land. Malinaw ba, mga kapatid? At sino mang gumawa niyan ay may karampatang kaso at parusa. Number 5, it is against community and society. Pag sinabing community and society, yung mga individual na, family, sa barangay, siyempre na, kamag-anak, kaibigan. Yeah. Hindi ito magandang tanawin o larawan sa isang lokal na komunidad, mga mahal kong kapatid. Kapag ginawa mo ito, talagang hahatulang ka ng mga tao. They will judge you. They will condemn you. Baka nga pag nahuli ka, halimbawa si Brother Unad ng rape, baka patayin ka mismo ng komunidad. Di ba? It's against the society in community. So ganun po ito kabigat, mga mahal kong kapatid. So ano ang consequence? Nabanggit ko na pwedeng patayin si Brother Unad kapag ginawa niya ito. Part 6, part 5 tayo. Part 6, the consequences. So dahil nakita na natin na ito'y matinding kasalanan, ang espiritong ito ay dinadala tayo sa matinding kasalanan, paglaban sa Diyos, mga mahal kong kapatid, paglaban sa batas ng tao, sa tinatawag na moral ng tao, family code, GMRC na tinatawag, Good Moral and Right Conduct. So, mayroon itong tinatawag na mga kabayaran o consequences. Number 1, kamatayan. Sa ibang bansa, mga mahal kong kapatid, napakaigpit nila, lalo sa Islam country, di ba, Kaninoy?
Yeah, sa Middle East. Hindi ka doon pwedeng gumawa ng kahit ano. Bawal nga doon mag-public show ng relationship. At kung sa spiritual pa, mga mahal kong kapatid, kapag ang isang tao ay gumagawa at nasa espiritu, nasa impluwensya ng espiritong ito, pwede siyang mahatulan ng kamatayan, literally, physically, pero spiritually speaking, sino mang taong gumagawa nito ay nahihiwalay sa Diyos. Patay ka sa Diyos. You are separated from God. Sino mang gumagawa ng mga kahalayang ito ay nahihiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, ang tingin ng Diyos sa iyo ay patay. Pinuputol mo ang iyong ugnayan sa Diyos. Number 2, destruction of the soul in body. Proverbs 6:32, basahin natin. Basahin muna natin yung Leviticus 20 verse 10, Sir Mary Ann. Leviticus chapter 20 verse 10. Sabi diyan, ang lalaki na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatidbagay yaong mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya. So dalawa yung papatayin, mga kapatid. So that's physical death. Pero in spiritual, sabi nga ng ating Panginoon, sino mang tumingin. Kaya nga yung 10 sa fornication, alin man doon ang gawin natin, mga mahal kong kapatid. 10 doon sa adultery, then kapag patuloy natin itong ginagawa, kamatayan ang hatol ng Diyos dito kung hindi tayo magsisisi. Proverbs 6:32. Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. English natin. But whoso committed adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroy his own soul. So binasa natin kanina yung 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Basahin natin, Sir Mary Ann. Yung verse 19 na lang. Verse 19. Verse 19, sunod mo lang doon, verse 19. O hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. 1 Corinthians chapter 3, atras natin. Atras natin sa chapter 3. Verse 16 to 17. Chapter 3, verse 16. Same lang yung konteksto, yung thoughts. Sabi diyan, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos. Sa Tagalog ay sa English, if any man defile. So sa Tagalog kasi gibain. Pag sinabing defile, sinira, dinumhan, hindi pinahalagahan. Tama ba? Yeah. Ang ibig sabihin ng defile, sinira. Hindi pinahalagahan. Dinumhan. Sabi diyan, if any man defile the temple of God. Alin nga yung temple of God, mga kapatid? Yung katawan natin. Our body. So sino mang hindi magpahalaga sa katawang ito, lalong-lalo na sa tinatawag na spirito ng fornication at adultery, sabi diyan, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So, destruction of soul in body. Yan ang consequence ng kasalanan ito na hatid ng espiritu ng pangangalunya at pakikiapid. Number 3, loss of honor and reputation. Kaya nga kapag ang isang tao na aktuhan o kaya nakagawa ng bagay na ito, mga mahal kong kapatid, halimbawa isang tao na nagkasala ng adultery, masisira ang kanyang imahe. Masisira ang kanyang pamilya,
ang kanyang mga anak, di ba? Mawawalan ka ng tinatawag na glory. Okay, number 4 tayo. Number 4, will not inherit the kingdom of God. Ituloy natin yung 1 Corinthians chapter 6. So binabasa natin kanina, trust tayo sa verse 9. Sister Mary Ann. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya ng bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ano yung mangyayari sa kanila? Will not inherit the kingdom of God. Galatians chapter 5 verse 19. Sa Tagalog, Sir Mary Ann, at hayag ang gawa ng laman sa makatwid bagay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 21, sabi ni Pablo, ito'y aking tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Number 5, judgment and eternal separation. Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8, sabi diyan, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, andyan na lahat, pero ang isang highlights diyan, sa mga mapakiapid at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. So ano meron sa ikalawang kamatayan, mga mahal kong kapatid? Yan yung judgment sa tinatawag na white throne judgment. Ang ikalawang kamatayan, ang tawag diyan ay eternal separation from God. At sino man daw na gumawa ng mga bagay na yon, 10 sa adultery, 10 sa fornication, yung hayag na gawa, kapag hindi itinama, hindi pinagsisihan, yan po ang consequence. Number 6, siyempre pa, pag ikaw ay nahatulan na, lagi kong sinasabi, yung kaisipan ng mga taong matatapon sa dagat-dagatang apoy, walang katapusang sana. Di ba? Walang katapusang sana, kung sana. Kaya ang number 6 natin, eternal sorrow and brokenness. Walang katapusang pagngangalit ng mga ngipin. Walang katapusang kalungkutan. Walang katapusang guiltiness. Nasasabihin nila, sana naniwala ko. Sana, sana, sana. Pero sa physical laak, sino mang gumagawa nito, talagang nagkakaroon ng kalungkutan. Wala kang confidence na tumayo. Wala kang confidence na gawin ng kalooban ng Diyos kapag ang 10 sa fornication at 10 sa adultery ginagawa mo. Kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay tagapanguna, kung ikaw ay nasa music ministry, nasa ministry, ano man ang ginagawa mo, believer ka lang na umaattend paglinggo, pag meron kang ginagawa, 10 sa adultery, 10 sa fornication, wala kang gana. Diba? Manlalamig ka. Sapagkat inihiwalay mo ang iyong sarili sa Diyos sa kasalanan ito at nagkakaroon ng tinatawag na kapanglawan, kalungkutan sa iyong puso.
At isa sa nakaranas nito, mga mahal kong kapatid, ay si Haring David. Isulat nyo na lang, di na ako magbabasa para makatipid tayo. Isulat nyo na lang ang kwento ni Haring David, 2 Samuel chapter 11 hanggang chapter 12. Assignment nyo na lang yan. Ang basahin na lang natin ay ang naisulat niyang awit sa Psalms 51 verse 10, paano niya ipinahayag ang kalungkutan sa bagay na ito na kanyang ginawa, ng kanyang kunin si Bathsheba na asawa ni Uriah, mga kapatid. Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away into thy presence, and take not, verse 11, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Sa Tagalog, from verse 10, likaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Yeah. Ang espiritong kailangan ni David ngayon ay ang espiritu ng kabanalan. At taglay siya ng espiritu ng pangangalunya. At ang sabi niya sa verse 12, verse 12 na lang, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. At aalalayan ako ng kusang espiritu. So ang nawala sa kanya, mga mahal kong kapatid, ay ang kagalakan. Yeah. Sino mang gumagawa nito, anumang bagay na ginagawa natin na marumi sa harapan ng Panginoon, ang hatid nito sa ating puso ay kalungkutan at kapanglawan at kawalan ng confidence sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Okay, tatapusin ko na muna to dito. Dahil gusto kong bigyan ng diin ang huling bahagi. Number 6, ang part 6 at part 7. So ang part 6 natin, how to overcome. At ang part 7 natin, encouragement in hope. So magbabasa tayo ng quotation mula sa propeta at ng ilang mga bahagi sa banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng confidence, magbibigay sa atin ng pag-asa, ng encouragement, na sa kabila ng ganitong spirito na talagang talamak sa ating panahon, hindi maiwasan, mga kapatid, merong pag-asa at merong kapangyarihan na tutulong sa atin. So sana po ay naintindihan natin yung bagay na pinag-aralan natin sa gabing ito at mas in-expose natin ang hayag na gawa ng espiritong ito at kung naranasan niyang 10 sa fornication. Balikan nga natin ulit para lang ma-recall natin yung 10 sa fornication, premarital sex, dating and kissing, homosexual acts, prostitution, pornography, masturbation, casual hookups or one-night stand, bestiality, seduction, and number 10, rape. Then sa adultery, unfaithfulness in marriage, lustful desire towards other spouse, emotional affairs with someone else spouse. Number 4, flirtation, betrayal, obsession, pornography, family planning, annulment, divorce, and spiritual adultery. So, ang 10 ito, tig-10 mga mahal kong kapatid. Pero ang banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay nagturo paano natin ito mapagtatagumpayan. So, part 6 natin ay how to overcome. At ang part 7 natin ay encouragement and hope for us para sa bagay na ito. May the Lord help us, mga mahal kong kapatid. Ang Panginoon na magpala sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. At sana po'y nakatulong yung pag-aaral natin. So talagang, yung part na ito, yung medyo mas, kumbaga, hindi madaling i-share ito, mga mahal kong kapatid, dahil yung dinaanan natin ay yung manifestation. Pero ito ay for our awareness, mga kapatid, para
Alam natin, meron tayong kaalaman. Basahin nga natin ulit yung First Thessalonians, Sir Mary Ann. Kinakailangang meron tayong kaalaman o kamalayan. Sabi pa ng isang kasabihan, lamang ang may alam. Diba? Hindi nalalamangan ang may alam. Kasabi niya sa Tagalog, Sir Mary Ann, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. So yung 10 sa fornication, nang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan, sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sapitan ng kahalayan, na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Karumal-dumal yung 10 sa fornication. Karumal-dumal yung 10 sa adultery, mga kapatid. At hindi madali ang kalabang ito. Kaya nga sabi ni Pablo, magsiilag kayo. Tumakas kayo. Pero hindi sa habang panahon tatakasan natin ito. Pag tumakas tayo, hindi natin kayang haraping nag-iisa. Sa pagtakas natin, pupunta tayo sa Panginoon para humingi ng tulong sa Kanya. Hindi tayo tatakas papalayo sa Kanya. Tumatakas tayo sa Espiritong ito sapagkat wala pa tayong kakayanang labanan ito. Habang tumatakas tayo, ang direksyon natin ay ang salita ng Diyos. Amen. Ang direksyon natin ay ang presensya ng ating Panginoon. At ang pagtakas ay gawin natin sa ating mga kwarto, sa pananalangin, mga mahal kong kapatid, at sa mga pag-aayuno kung luluubin ng Panginoon sa bawat isa atin. Tayo manalangin sa sandaling ito. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito muli, Panginoon. Salamat po sa ilang mga sandaling lumipas. Higit sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Binasa namin, Lord, ang sulat at paalala ni Pablo sa mga mananampalataya. Sa ilang pang mga sulat niya, Panginoon, ayaw ni Paul. Alam namin ang inspirasyong ito ay galing sa iyo. Ayaw ni Pablo na ang mga nobya ni Kristo, ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya ay malamangan ng kaaway. Kaya sa abot ng makakaya niya, sa tulong mo, sa biyaya mo, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan mo, nagturo si Pablo, nagpaalala si Pablo sa mga mananampalataya. Hanggang sa panahon namin, ay nakikinabang po kami paano harapin ang mga bagay na ito, Panginoong Diyos. At gaya ng sinabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, ang kalooban mo, Panginoon, sa bawat isa amin ay para sa kabanalan at kapurihan, kaluwalhatian, na nais mo na kami maging mga mapagpigil sa aming sariling katawan, Panginoon. Lord, alam namin na makapangyarihan ang Spiritong ito, hindi namin kaya sa aming sarili, na kahit po sa aming mga pagtulog, ang Spiritong ito ay umaatake, may mga ginagapos ng Spiritong ito, may mga kapatid na mahina sa bagay na ito, nagkukulang sa bagay na ito. Pero alam namin, Panginoong Diyos, mas makapangyarihan ka. Kagaya pa ng sinabi, Lord, ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. Lord, ikaw ang kailangan namin. Kaya sa pagtatagumpay na ito, how to overcome, Lord, muli mong ipapaalala sa amin, ikaw ang kailangan namin. Ang iyong mga salita ang kailangan namin. Ang iyong spirito ang kailangan namin. Ang iyong, the principle of your word, Lord, ito ang kailangan namin. Patuloy niyo po kaming likhaan ng isang pusong may pagpapakumbaba at pagkilala sa iyo upang patuloy naming mailapit ang aming sarili sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Dalangin ko na ang munting pag-aaral namin sa gabing ito ay makatulong sa aking mga kapatid na kagaya na sinabi ni Pablo na kami ay makaalam, Panginoong Diyos, na magpigil. Salamat po na inihayag mo sa gabing ito ang gawa, ang manifestation ng Spiritong ito, Panginoon, na kung ito man ay nagawa namin sa mga nagdaang panahon, Lord, tulungan mo kami. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa bagay na ito. Kung nagagawa man ito sa isip, sa salita, sa gawa, kung meron mga gapos at inaalipin ng kahalayang ito, ng pita ng laman, ng pita ng mata, Panginoon, ikaw ang kailangan namin. We need deliverance, Lord. We need victory, Lord Jesus, in these last days. And we need you, Lord, more than anything else in this world. We
thank you, Lord Jesus. We thank you for thy word, Lord. Salamat po sa lahat. Salamat sa gabing ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At sa aming pag-iwa-hiwalay, ikaw po patuloy na mag-ingat, Panginoong Diyos. Igawad mo ang iyong proteksyon, Panginoon. Ang iyong kalinga, pagmamahal, at pagpapala sa bawat isa. Sa mga kapatid namin, hindi namin kapiling sa gabing ito, abutin niyo rin po sila at pagpalain, Panginoong Diyos. Sa mga may karamdaman, kagaya ng aming mga kapatid, Brother Jeff, Sister Lizelle, Brother Alex, at sa ilan pang mga kapatid na mayroong mga pinagdaraanan, hindi man sa pisikal na karamdaman, kundi karamdaman sa kanilang kaluluwa, Lord. May mga pinagdaraanan, Lord, help them, Lord Jesus. At hayaan na bawat isa amin ay maging malaya, Panginoong Diyos. At kami ay maalipin ng iyong salita. At ang direksyon namin na ikaw, Panginoon. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen, Amen, and Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.